Samantala sa kaugnay na balita, isang crisis committee naman ang binuo upang hindi na kumalat ang kaguluhan sa Zamboanga City. At mula po sa Zamboanga, Sibugay, mag-uulat po ang aming kasamang si George Mandola. George, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon, Kirby. Sa pangambang magkaroon ng spillover ang kaguluhan sa Zamboanga City, bumuo na ng Incident Crisis Committee ang pamahalaang panlalawigan ng Zamboanga, Sibugay. Mula sa Kapitolyo ng IPIL, Zamboanga, Sibugay, 178 kilometro na lamang ang layo ng Zamboanga City, kung saan patuloy itong binabalot ng takot dahil sa ilang mga membro ng Moro National Liberation Front at ang mga MNLF members ng reinforcement sa kanilang mga kasamahan sa Zamboanga City ay nanggaling dito sa Zamboanga, Sibugay sa pamumuno ng isang Commander Brahman. Sa aking panayam kay Governor Wilter Yap Palma, binubuo ng DOH, DSWD, PNP, 102nd Brigade at Governor's Office ang itinatag na Immediate Crisis Committee. Sabi ni Governor Palma, bagamat pinakamalapit ang bayan ng Tungawan sa Zamboanga City, mas binabantayan pa rin nila ang bayan ng Ipil dahil dito nangyari ang pinakamadugong takeover ng Abu Sayyaf noong April 4, 1995 kung saan sinunog na mga ito ang buong bayan ng Ipil. Crisis Committee intervention, kinausap na ni Governor Palma ang mga imam at ulama na leader ng MNLF dito sa probinsya para pigilan ang mga membro nitong lumahok pa sa kaguluhan sa Zamboanga City. Pero aminado ang gobernador na tensyonado ang lalawigan ngayon, lalo pa ang IPIL at ilang sa mga negosyante ang nagdadalawang isip kung magbubukas o hindi. Tiniyak naman ng Information Office ng Zamboanga, Sibugay na nananatili pang tahimik ang probinsya dahil gwardyado na rin ito ng mga sundalo ngayon. Mula sa Zamboanga, Sibugay, kasama sina Eddie Arellano at Julius Masayon para sa Telebisyon ng Bayan, George Bando. Maraming salamat, George, at ingat kayo dyan.